Si Mr. Renato ay isang guro sa Filipino sa mataas na paaralan ng San Rafael, 50 taong gulang. May mahaba ng karanasan sa pagtuturo at kilala sa paaralan bilang istrikto pero may puso. Mahaba-haba na rin ang kanyang pinagsamahan sa mga estudyante. Mga batang magulo, masipag, tamad, rebelde, lahat iyon nadaanan na niya. Ngunit may isang estudyanteng hindi niya matukoy kung paano pakikitunguhan. Si Jerome. Si Jerome ay 16 na taong gulang, payat, tahimik, at palaging nag-iisa. Hindi siya lumalapit kahit kanino. At kapag tinatanong ng guro, simple lang ang sagot. Opo sir o hindi po sir. Pero ang pinaka nakakagulat para kay Renato at pati na rin sa ilang kasamahan niyang guro ay ang tila kakaibang estado ni Jerome. Hindi ito nagpapalimos, hindi rin naman mukhang galing sa mayamang pamilya, pero laging mamahalin ang sapatos, may iPhone sa bulsa, at minsan ay nakikita ng mga kaklase na puno ng pera ang bag. Renato, napapansin mo ba yung estudyanteng si Jerome? Tanong ni Miss Delia, kapwa niya guro, habang nasa faculty room. Oo, tahimik na bata. Bakit may napansin ka ba? Sagot ni Renato, habang abala sa pagsusulat ng lesson plan. Ewan ko ha, pero bakit lagi siyang may bagong sapatos? At narinig ko kanina sa mga estudyante, may dalang limpak-limpak na pera sa bag. Grabe, parang pangmayaman, pero hindi naman niya ipinagyayabang. Napatingin si Renato sa kawalan. Biglang nagbalik sa isip niya ang ilang eksena, yung isang beses na bumagsak ang bag ni Jerome at muntik nang bumuka, kita ang makapal na pera. At yung mga pasa sa braso nito noong nakaraang linggo na pinilit takpan ng long sleeves. Baka may pinagdadaanan ng bata, bulong ni Renato sa sarili. Dumating ang araw ng klase sa Filipino. Habang nagtuturo si Renato tungkol sa mga kasabihan, hindi niya maiwasang mapalingon kay Jerome. Hindi ito nagkukwentuhan tulad ng iba. Tahimik lang, nagdodrawing sa notebook at paminsan-minsan ay napapatingin sa bintana. May kung anong lungkot sa mga mata ng bata na hindi niya maintindihan. Pagkatapos ng klase, lumapit si Renato kay Jerome. Jerome, sandali, kamusta ka? Tanong ni Renato, sabay tapik sa balikat ng estudyante. Ayos lang po sir, sagot nito, nakangiti pero halatang pilit. Hindi ka naman nahihirapan sa klase? Hindi po sir, maraming salamat po. Kung kailangan mo ng tulong ha, nandito lang ako. Paalala ni Renato bago siya umalis. Pagbalik niya sa faculty room, hindi niya mapigilang mag-alala. Liza, parang may mali sa bata. Pero baka naman nag-iisip lang ako ng sobra. Sabi niya sa asawa niyang pinawagan niya sa phone. Renee, kilala kita. Hindi ka naman basta naaalarma. Baka nga may kailangan yung bata. Subukan mo pang kausapin bukas, payo ni Liza. Kinabukasan, mas pinagmamasdan ni Renato si Jerome. Napansin niyang hindi ito bumibili ng merienda kahit na may pera. Tumingin lang ito sa mga kaklase habang kumakain, tapos tumayo at naglakad-lakad sa campus. Minsan may mga bata na nagtatangkang makipagkaibigan, pero mabilis lang itong umiwas. Nang hapon ding iyon, nagtawag ng meeting ang principal para sa mga guro. Sa umpukan, narinig muli ni Renato ang pangalan ni Jerome. Napansin niyo ba si Jerome? Tahimik pero laging may bagong gamit. Hindi kaya nagsimula si Miss Delia pero pinutol ito ni Renato. Baka naman masyado lang tayong nag-iisip. Pero sige, tingnan natin. Ayokong pusgahan ng bata. Habang pauwi si Renato, hindi niya maiwasang mag-isip. Biglang bumalik sa alaala niya noong siya'y bata. Isang simpleng batang lumaki sa probinsya, nakaranas ng hirap at nagtiyagang makapagtapos. Kaya siguro labis ang malasakit niya sa mga batang tila may pinagdadaanan. Ang hindi niya kayang tiisin ay ang makitang may batang nangangailangan ng tulong at walang gumagawa ng aksyon. Dumating ang Biyernes. Lumapit muli si Renato kay Jerome pagkatapos ng klase. Jerome, gusto mo bang mag-stay after class? Magpa-practice tayo sa talumpati mo para sa susunod na linggo. Napuyuko si Jerome. Sir, pasensya na po. Pero kailangan ko pong umuwi agad. Sige, walang problema. Pero tandaan mo ha,
Nandito ako kung kailangan mo ng tulong. Paalala ng guro. Habang naglalakad palayo si Jerome, nakita ni Renato na tila nagsesenyas ang bata sa isang lalaking nakaabang sa labas ng gate. Isang lalaking may malalaking tattoo sa braso. Mukhang kilala si Jerome. Kumabog ang dibdib ni Renato. Pumasok si Renato sa faculty room. Pilit na pinakalma ang sarili. Relax, Rene. Baka naman kamag-anak lang, huwag kang manghusga. Bulong niya sa sarili. Ngunit hindi niya maiwasan ang kaba. Linggo ng gabi, habang nakaupo sa sala kasama si Liza, hindi mapakali si Renato. Mahal, kanina ko pa iniisip si Jerome. Ang dami ko ng estudyanteng nadaanan, pero iba tong batang to. Hindi lang simpleng rebelde, hindi rin tamad, parang may tinatago. Siguro kailangan mo lang pangunahan siya ng kabaitan. Malay mo, ikaw lang pala ang hinihintay niyang magtanong. Sagot ni Liza habang hinahaplos ang braso ni Renato. Kinabukasan, sa klase, napansin ni Renato na mas lalong tila lumayo si Jerome. Nang tinawag niya para sumagot, nahulog ang bag nito mula sa upuan. Muntik nang bumuka ang zipper at lumabas ang bungkos ng tig-1,000. Nagmadali si Jerome na tinakpan iyon at nagmamadaling umupo. Jerome, ayos ka lang ba? Tanong ni Renato, nag-aalala. Opo sir, pasensya na po, sagot ni Jerome. Nakayuko at hindi makatingin sa guro. Doon tuluyang nadama ni Renato ang bigat ng kanyang pinagdududahan. Naging mas matindi ang kanyang kagustuhang tulungan si Jerome. Hindi na lang ito simpleng malasakit bilang guro, kundi isang personal na misyon. Hindi niya alam kung ano ang pinagdadaanan ng bata, pero alam niyang may mabigat. Habang pinagmamasdan niya si Jerome na naglalakad palabas ng classroom, pinangako ni Renato sa sarili, aalamin ko kung anong pinagdadaanan mo, Jerome. Hindi ko hahayaang mapariwara pa. Kinabukasan, nagising si Renato na mabigat ang pakiramdam. Nagmamadali siyang nagbihis para sa klase pero tuliro ang isip. Sa unang pagkakataon sa matagal niyang pagtuturo, may estudyante siyang hindi niya basta kayang pabayaan. Pagpasok sa paaralan, naglakad-lakad muna siya sa hallway bago pumasok sa classroom. Napansin niya ang grupo ng mga estudyante sa isang sulok, pabulong na nagkukwentuhan. Nang mapadaan siya, bigla silang natahimik. Tiningnan niya sila at ngumiti. Magandang umaga mga bata, sabi niya. Pero hindi niya napigilan ang sariling makinig sa huling narinig. Sabi ko sa iyo grabe yung pera sa bag ni Jerome. Parang may bangko sa loob. Sa loob ng classroom, hindi na bago para kay Renato ang mga chismis. Pero sa pagkakataong ito, ramdam niyang may dapat siyang bigyang pansin. Umasok siya at nagsimulang magturo ng aralin, pero panay ang sulyap niya kay Jerome. Tahimik pa rin ito tulad ng dati, pero tila may pagod sa mga mata. Hindi naman ito nagkukulang sa recitation, kaya lang kapansin-pansin ang paminsan-minsang pamimilipit ng kamay nito na para bang pinipigilan ang sariling manginig. Pagtapos ng klase, lumapit si Renato kay Miss Delia sa faculty room. Delia, napansin mo ba si Jerome kanina? Tanong ni Renato. Ay nako, oo Renato. Sinabihan ko na rin si principal. May mga estudyanteng nagsabi sa akin na ilang beses na raw nakita si Jerome na lumalabas ng school. Tapos babalik, may bit-bit na bag na puno ng pera. Hindi ko alam kung totoo, pero nakakabahala, di ba? Baka naman pinagtitripan lang siya, sagot ni Renato, pero may kaba na rin sa tinig niya. Bakit daw may mga pasa sa braso, ha? Nakita mo ba last week? Nag-jacket yung bata kahit sobrang init. Dagdag pa ni Delia. Dito lalong gumulo ang isip ni Renato. Hindi na siya mapakali. Habang kumakain ng tanghalian, napansin niyang lumabas si Jerome mula sa kantin pero wala man lang biniling pagkain. Naupo lang ito sa may waiting shed, nakayuo at naglaro ng lapis. Hindi na niya pinigilan ang sarili at lumapit. Jerome, wala kang lunch? Ay, opo sir, busog pa po ako. Sabay ngiting pilit ng bata. Sigurado ka? Baka gusto mo ng sandwich, may extra ako rito. Alok ni Renato. Salamat po sir, pero okay lang po talaga. Sabay tayo ni Jerome at naglakad palayo. Habang pinagmamasdan niya ang papalayong estudyante, nagpasya si Renato na magtanong-tanong.
Lumapit siya sa dalawang kaklase ni Jerome, sina Mark at Gio. Mga bata, okay lang ba kung magtanong ako? Kumusta si Jerome sa inyo? Nagkatinginan ng dalawa bago sumagot si Mark. Sir, mabait po si Jerome, pero parang laging may tinatago. Minsan po, may nag-aabang sa kanya sa labas ng gate. Tapos pagbalik niya, mukhang pagod at parang may sugat. Opo sir, sabat ni Gio. Minsan po nakita namin yung bag niya, parang puno ng pera. Tapos sabi niya, wag daw po kaming mag-ingay. Sir, natatakot po kami baka may masamang mangyari sa kanya. Nagpasalamat si Renato at pinakawalan ang dalawa. Habang naglalakad pa uwi, hindi mawala sa isip niya ang sinabi ng mga bata. Kaya naman pagdating sa bahay, kinausap niya si Liza. Mahal, naiisip ko baka dapat kong malaman kung anong nangyayari kay Jerome. Hindi na ako mapalagay, umpisa ni Renato habang nagsasandok ng kanin sa hapag. Baka naman sumosobra ka rin eh. Pero kilala kita, hindi ka titigil hanggat hindi mo alam ang totoo. Sabi ni Liza, sabay hawak sa kanyang kamay. Ingat ka ha, hindi lahat ng sikreto magaan. Salamat mahal, oo, mag-iingat ako. Kinabukasan, sinadyang mag-overtime si Renato sa school. Nagkunwari siyang nag-aayos ng mga papeles sa faculty room. Pero ang totoo, pinakikiramdaman niya ang uwian. Paglabas ni Jerome, mabilis itong naglakad. Hindi na rin tumuloy sa hintayan ng jeep. Naglakad ito sa eskinita sa gilid ng paaralan. Hindi na napigil ni Renato ang sarili. Sumunod siya mula sa malayo, nagkukubli sa mga poste at puno. Habang sinusundan niya, napansin niyang hindi dumidiretso sa bahay si Jerome. Sa halip, pumasok ito sa isang lumang gusali malapit sa palengke. Ang gusaling ito, matagal na niyang alam na tambayan ng mga hindi kanais-nais na tao. May kabog sa dibdib si Renato. Gusto niyang umatras, pero naalala niya ang mukha ni Jerome. Ang lungkot sa mga mata nito, ang pasa sa braso, at ang bag na puno ng pera. Nagmamasid siya mula sa dilim. Nakita niyang lumapit si Jerome sa isang lalaking malaki ang katawan, may tattoo at mukhang lasing. Nilabas ni Jerome ang bag at doon na naganap ang eksenang lalong nagpaalala kay Renato na delikado ito. Nakita niya mismong binubuksan ng lalaki ang bag, kinukumpirma ang laman at pagkatapos ay binigyan si Jerome ng maliit na supot. Nagpasalamat si Jerome, sabay talikod at naglakad palis. Doon nagsimulang kumiliti sa isip ni Renato ang lahat ng hinala. Anong ginagawa ng batang ito? Sino yung mga taong yun? Saan nanggagaling yung pera? Bulong niya sa sarili. Pakiramdam niya, kailangan na niyang magdesisyon. Maghihintay pa ba siyang umabot sa hindi maganda o kikilos na siya bago mahuli ang lahat? Pag-uwi niya, halos hindi na makakain si Renato. Tahimik lang siyang nakaupo habang si Liza ay nagsasali ng sabaw sa kanyang plato. Renee, mahal, okay ka lang ba? Tanong ni Liza puno ng pag-aalala. Hindi mahal, hindi ako mapalagay. May kakaibang nangyayari kay Jerome. Parang may kinalaman sa sindikato. Hindi ko alam kung anong gagawin ko bukas. Mag-ingat ka Rene, hindi mo kailangang iligtas ang buong mundo mag-isa. Paalala ni Liza hawak ang kanyang kamay. Bago matulog, tumingin si Renato sa kisame, nagdarasal. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas ng loob. Hindi ko alam kung anong pinapasok ko, pero para sa estudyanteng ito, sana po gabayan ninyo ako. Kinabukasan, bago pa man magumpisa ang klase, pinuntahan ni Renato ang principal. Ma'am, may kailangan po akong ikwento. Kailangan nating pag-usapan si Jerome. Bungad ni Renato, sabay lakas ng loob na umupo sa harap ng mesa ng principal. Nang makaalis si Renato sa opisina ng principal, ramdam niyang mas gumaan ng kaunti ang dibdib niya. Ipinangako ng principal na kakausapin niya si Jerome kapag may pagkakataon. Pero sa loob-loob ni Renato, alam niyang hindi sapat yon. Kilala niya ang mga bata sa paaralan. Minsan kapag pinilit sa harap ng autoridad, lalo lang nagtatago at lumalalim ang sikreto. Kailangan niya ng ibang paraan. Kailangan niyang magplano. Nang gabing yun, habang kumakain kasama si Liza, hindi pa rin siya mapakali. Mahal, umpisa niya. Hindi sapat na basta ko lang ito ipapaalam sa principal. Hindi ko matutulungan si Jerome kung hindi ko malalaman ang buong kwento. Rene, nag-aalala ko para sa iyo.
Sagot ni Liza habang marahang hinahaplos ang braso ng asawa. Hindi biro yang pinapasok mo. Pero alam kong hindi mo matitiis na walang gawin. Nagbuntong hininga si Renato. Alam ko, mahal, kaya pinag-iisipan ko baka sundan ko si Jerome. Hindi para makialam, pero para malaman ko kung anong pinagdadaanan niya. Hindi ako matahimik. Napangiti si Liza kahit may pag-aalala sa mata. Pero mag-ingat ka ha, ayoko mapahamak ka. Kinabukasan sa paaralan, nag-obserba si Renato. Hindi siya nagpakita ng kahit anong pagbabagong kilos. Tila normal ang lahat. Nagtuturo, nagbibigay ng pagsusulit, nagbibiruan sa mga estudyante. Pero sa bawat galaw ni Jerome, bantay sarado ang kanyang mata. Napansin niyang may pattern. Tuwing 4:00 ng hapon, lumalabas si Jerome sa eskinita papunta sa lumang gusali malapit sa palengke. Tuwing Biyernes, ito ang pinakaregular niyang kilos. 4:00, bulong ni Renato sa sarili habang sinusulat ang lesson plan niya. Iyon ang oras na kailangan kong maghanda. Bago sumapit ang Biyernes, pinlano na ni Renato ang lahat. Nagsabi siya kay Liza na mag-o-overtime siya sa eskwela. Mahal, baka gabihin ako. Marami pang kailangang i-check na exams. Sabi niya sabay halik sa noo ng asawa. Basta mag-text ka ha, Rene. Ingat. Sagot ni Liza. Halatang nag-aalala pero hindi na kumontra. Pagkatapos ng klase, naghintay si Renato sa faculty room. Nagkunwari siyang abala sa pagbubuklat ng test papers. Pero sa totoo lang, pinakikiramdaman niya ang labas ng bintana. Nang makita niyang lumalakad na si Jerome papalabas ng gate, mabilis siyang nag-ayos. Kinuha ang kanyang bag at maingat na sinundan ang binatilyo. Habang naglalakad sa eskinita, tahimik lang si Jerome. Bitbit ang bag na tila mabigat. Anay ang lingon nito sa paligid, para bang sinisiguro na walang sumusunod. Muntik nang mahuli si Renato nang biglang lumingon si Jerome, kaya dali-dali siyang nagtago sa isang poste. Nang makalayo ang bata, sumunod muli si Renato hanggang sa makarating sa lumang gusali. Dito, nanikip ang dibdib ni Renato. Nakita niyang may 2 lalaking nakatayo sa labas. Parehong malalaki ang katawan at may tattoo sa leeg. Kumabog ang dibdib niya nang makita kung paano kinamayan ni Jerome ang isa. At pagkatapos, pumasok sila sa loob ng gusali. Ano ba tong pinapasok ko? Bulong ni Renato, pinipigilan ang takot. Gusto na niyang lumapit at agawin si Jerome, pero alam niyang hindi tamang panahong iyon. Kailangan muna niyang maintindihan ang buong larawan bago kumilos. Kaya naghintay siya sa may kanto, nakatago sa dilim, habang nag-iisip ng susunod na hakbang. Habang nag-aabang, bumalik sa isip niya ang sariling kabataan. Naalala niya ang panahon na muntik na siyang maligaw ng landas. Kung hindi lang sa dating guru niya noon, na si Ginoong Perez, baka nasa kulungan na siya ngayon. Kaya siguro napakalapit sa puso niya ng mga batang tulad ni Jerome. Mga batang tila walang sasalo, kundi mga guro na handang makinig. Paglabas ni Jerome makalipas ang halos 30 minuto, mabilis ang lakad nito, tila takot. Hindi na ito dumaan sa eskinita pabalik sa paaralan. Imbes dumiretso ito sa kabilang kalsada, papunta sa terminal ng jeep. Sinundan ni Renato hanggang makita niyang sumakay ito pauwi. Huminga ng malalim si Renato. Hindi pa tapos ang gabi, pero alam na niya ang kailangang gawin. Sa bahay, habang nagkakape si Renato, pinagnilayan niya ang nangyari. Hindi ko ito kayang gawin mag-isa, sabi niya kay Liza. Bukas, lalapit ako sa isang kaibigan ko sa barangay. Si Kapitan Tony, mabuting tao yun. Alam ko matutulungan niya ako. Rene, baka naman pwedeng idaan mo muna sa principal. Delikado ang mga ganyang galaw, sabi ni Liza, puno ng pag-aalala. Alam ko, mahal, pero gusto ko munang makakuha ng mas malinaw na picture bago ko isama ang school officials. Ayokong ilagay si Jerome sa alanganin. Kinabukasan, Sabado ng umaga, nagtungo si Renato sa barangay hall. Si Kapitan Tony ay dating kaklase niya sa kolehiyo. Magaling na lider at may malasakit sa kabataan. Tony, may gusto akong ikonsulta, bungad ni Renato. Aba Renato, tagal nating di nagkita. Ano yon? May estudyante ako, si Jerome.
Baka may nalalaman ka. May mga kilos siya na hindi pangkaraniwan. Nasa lumang gusali palagi at may kasama mukhang mga tao sa ilegal na negosyo. Napakunot ang noo ni Tony. May ilang reports na nga ang natatanggap tungkol dyan, Rene, pero walang makapagbigay ng pangalan. Salamat at sinabi mo. Kailangang magplano tayo ng maayos. Salamat, Tony. Hindi ko lang kayang panoorin na mapariwara yung bata. Bumalik si Renato sa bahay nang mas magaang ang pakiramdam. Alam niyang mahaba pa ang laban pero sa wakas may kakampi na siya. Kinagabihan, nakatanggap siya ng text mula kay Tony. Renato, may meeting tayo bukas. Dala ka ng litrato ng bata kung meron ka. Hindi tayo pwedeng magkamali rito. Habang nakahiga si Renato, pinagmamasdan niya ang kisame. Tila pinangungunahan pa rin siya ng kaba, pero may panibagong pag-asa na sa puso niya. Alam niyang mahirap ang susunod na mga hakbang, pero mas nanaisin niyang masaktan siya kaysa hayaang tuluyang mahulog si Jerome sa kapahamakan. Sa sarili niya, binitiwan niya ang pangakong ito. Hindi ko hahayaang may mawala pang kabataan sa dilim. Hanggat kaya kong iligtas si Jerome, gagawin ko. Linggo ng gabi, hindi mapakali si Renato. Hindi siya sanay na may iniisip na ganito kabigat. Madalas sa buhay niya bilang guro, sapat na ang simpleng kausapin ng estudyante, magbigay ng kaunting gabay at manalangin na matutunan nito ang aral sa buhay. Pero iba si Jerome. Ito ang unang estudyante na tila may masalimuot na lihim na sumasapaw sa kakayahan ng isang guro. Rene, kakain ka ba? Tanong ni Liza habang nag-aayos sa kusina. Oo mahal, mamaya lang. Sagot ni Renato habang nakatitig sa isang lumang larawan sa kanilang sala. Larawan ng kanyang yumaong guro, si Ginoong Perez, na minsan ding naging gabay niya sa panahon ng kadiliman. Napangiti siya sa sarili. Siguro, kung buhay ka pa, sir, alam mo kung anong gagawin. Mahina niyang bulong. Kinabukasan, Lunes ng umaga, diretsyong lumapit si Renato sa prinsipal matapos ang flag ceremony. Ma'am, may napag-usapan na kami ni Kapitan Tony. Hihingi kami ng kaunting oras para mag-imbestiga. Huwag muna nating idirekta kay Jerome para hindi siya magtago o matakot. Renato, mag-ingat ka ha, sagot ng prinsipal. Delikado yang pinapasok mo, pero alam ko, mabigat yan sa'yo. Basta update mo kami. Sa buong araw, hindi nagpapahalata si Renato kay Jerome. Nagpatuloy lang siya sa pagtuturo at pagmamasid. Paglabas ng hapon, tulad ng inaasahan, umalis si Jerome sa eskinita papunta sa lumang gusali. Nang gabing iyon, nagtungo si Renato sa barangay hall kung saan naghihintay si Kapitan Tony at dalawa pang tanod. Renato, may report na kami, sabi ni Tony. Yung gusaling pinapasukan ng estudyante mo matagal nang binabantayan. Sabi ng mga taga roon, may mga lalaking namamagitan sa ilegal na aktibidad doon. Droga, sugal at kung ano-ano pa. Pero hindi namin maispatan ang mga batang kasali. Kaya malaking bagay ang alam mo. Tony, sigurado ka bang ligtas ang magiging kilos natin? Ayokong mailagay sa panganib si Jerome, sabi ni Renato. Oo Rene, may plano kami. Magmamanman tayo bukas. Hindi tayo basta papasok. Kukunin lang natin ang timing, ang galaw ng mga tao roon. Kinabukasan, Martes ng hapon, nagkunwaring uuwi si Renato. Pero sa halip ay sumama kay Tony at sa mga tanod. Nagkubli sila sa madilim na bahagi ng eskinita. Kitang-kita ang lumang gusali. Bandang 5:00 ng hapon, dumating si Jerome. May kasamang isang batang babae na kasing edad niya. May hawak itong maliit na paper bag, halatang kinakabahan. Si Jerome na yon, bulong ni Renato. Kumabog ang dibdib niya habang pinagmamasdan ang eksena. Mula sa kanto ng gusali, lumabas ang 3 lalaking malalaki ang katawan. Isa sa kanila, kalbo at maraming tattoo, ang lumapit ay Jerome. Pila may sinasabi itong mahigpit, kitang nanginginig ang kamay ng binata. Iniabot ni Jerome ang paper bag. Binuksan ito ng lalaki at numiti. Tapos may binulsa mula sa baywang at iniabot kay Jerome. Hindi pera, kundi tila isang maliit na supot. Diyos ko, bulong ni Renato. Nanlalamig ang katawan. Droga, hindi pa man siya nakaka-recover. Biglang nagkagulo sa paligid.
Isang lasing na tambay ang sumigaw. Nagulat ang mga lalaki at mabilis na pinapasok si Jerome at ang batang babae sa loob ng gusali. Nagkatinginan si Renato at si Tony. "Wag muna," sabi ni Tony. "Bukas ng gabi, Rene. Dapat maghanda tayo." Nang gabing iyon, hindi na makatulog si Renato. Nagpabalik-balik siya sa kwarto, sa sala, sa kusina. Napansin ito ni Liza at lumapit sa kanya. "Rene, mahal, alam kong hindi ka papalpak sa ginagawa mo. Pero sana alalahanin mo, hindi lang si Jerome ang umaasa sa'yo. Kami rin." Yumakap ito sa kanya ng mahigpit. Miyerkules ng hapon, naghanda ang barangay. May mga pulis na ring kasama sa operasyon. Nagkunwari lang si Renato na nag-ayos sa eskwela, pero ramdam ng mga kasamahan niya na may mabigat siyang iniisip. Bago sumapit ang gabi, nagpunta sila sa gusali, nagkubli sa likuran, naghintay ng senyas. Nang makita nila si Jerome at ang bating babae, sabay lumabas ang mga pulis at tanod. "Pulis to, huwag gagalaw!" Sigaw ng mga pulis. Nagkagulo ang mga lalaki, pero mabilis na naaresto. Nahulog ang supot mula sa bulsa ni Jerome na mabilis na kinuha ng isang pulis bilang ebidensya. Si Jerome, nanginginig, umiiyak, hindi makatingin kay Renato. "Jerome!" Mahina ang boses ni Renato habang pinagmamasdan ang binata na tinakpan ng kumot ng DSWD social worker. Lumapit siya, lumuhod, at dahan-dahang hinawakan ang balikat ni Jerome. "Sir, pasensya na po, wala po akong magawa." Humikbi si Jerome. Niyakap si Renato na para bang hawak nito ang tanging kakampi sa buong mundo. Makalipas ang ilang oras sa presinto, napatunayang sa pilitang ginagamit lang si Jerome bilang tagadala ng pera at kontrabando. Tumestigo siya laban sa mga lalaki, naging susi sa operasyon para mabuwag ang grupo. Dinala si Jerome at ang batang babae sa kustudiya ng DSWD. Nang gabing iyon, sa bahay, umupo si Renato sa tabi ni Liza, napayakap na lamang. "Mahal, hindi ko alam kung paano ko kinaya yon," mahinang sabi niya. "Tingnan mo, Rene, kung gaano kalaki ang nagawa mo," sagot ni Liza. "Isang buhay ang nailigtas mo. At siguro, hindi lang isa." Ngunit sa puso ni Renato, alam niyang simula pa lang ito. Ang tunay na laban ay hindi lang ang pagligtas kay Jerome, kundi ang pagtulong sa kanya na muling makabangon. Hindi pa man sumisikat ang araw, nagising na si Renato. Magaan ang katawan niya, pero mabigat ang puso. Sa buong magdamag, iniisip niya ang mukha ni Jerome habang nakayakap sa kanya sa presinto. Umiiyak, nagmamakaawa ng pag-unawa. Kahit naligtas na si Jerome sa mga kamay ng sindikato, alam ni Renato na malayo pa ang paglalakbay ng bata tungo sa paghilom. Nag-ayos si Renato ng sarili at bumaba sa kusina. Nakita niya si Liza na nagkakape habang binabasa ang diaryo. "Mahal, hindi ka makatulog ano?" tanong ni Liza. Nag-aalalang nakatingin sa asawa. "Hindi ko alam, Liza," sagot ni Renato habang umupo at humigot ng kape. "Tama ba ang ginawa ko?" "Oo, nailigtas natin siya sa sindikato. Pero ngayon, anong mangyayari sa kanya? Saan siya uuwi? May nanay siyang may sakit. Pero wala akong narinig na kamag-anak na susuporta sa kanila." "Alam mo, Rene," sabi ni Liza, "siguro hindi mo kailangan sagutin lahat ng problema. Pero kilala kita. Hanggat hindi ka sigurado na maayos siya, hindi ka matahimik." Napabuntong hininga si Renato. Tama si Liza. Kaya nang pumasok siya sa eskwelahan kinabukasan, hindi lang siya basta pumasok bilang guro. Pumasok siyang tagapagtanggol. Tumawag siya ng meeting kasama ang principal, guidance counselor at ilan pang guro. "Mga kasamahan, kailangan nating pag-usapan si Jerome." Panimula niya. "Ligtas na siya ngayon, pero hindi dyan nagtatapos ang tungkulin natin." Nagulat ang principal. "Renato, hindi ba DSWD na ang bahala riyan?" "Oo ma'am," sagot niya. "Pero bilang paaralan, bilang komunidad, may papel din tayo. Kailangang maramdaman ni Jerome na hindi siya nag-iisa." Nagpalakpakan ang ilan sa faculty. "Handa kaming tumulong," sabi ni Miss Delia, "kahit mag-donate ng kaunting pera para sa nanay niya." "Tama," sabat ng isa pang guro. Napangiti si Renato. Sa wakas, naramdaman niya na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Kinagabihan, nagpunta siya sa DSWD shelter kung saan pansamantalang inilagak si Jerome.
May dala siyang simpleng pagkain at ilang damit. Pagpasok niya, nakita niya ang binata sa isang sulok. Yakap-yakap ang tuhod, nakayuko. "Jerome," tawag niya. Pag-angat ng mukha ng bata, naluha ito. "Sir, pasensya na po. Sir, ang dami ko pong pagkakamali." Lumapit si Renato at naupo sa tabi nito. "Jerome, hindi ka nag-iisa. Hindi ko sinasabing madali ito, pero may mga taong handang tumuling sa'yo." Umiling si Jerome, nanginginig ang labi. "Sir, takot po ako. Baka balikan ako. Baka saktan nanay ko." Pinatong ni Renato ang kamay sa balikat ng binata. "May mga pulis na nagbabantay sa bahay niyo. May barangay na nakasubaybay. At andito ako, Jerome. Hindi kita iiwan." Kinabukasan, pinuntahan ni Renato ang bahay ni na Jerome. Doon niya nakita ang katotohanan. Isang maliit na barong-barong, sira-sira ang bubong, at isang matandang babae na nakahiga sa banig. Mukhang sakitin. Dito niya nakilala si Aling Susan, ina ni Jerome. "Salamat po sir, sa lahat ng ginawa niyo." Mahina nitong sambit. "Pasensya na po sa abala ng anak ko." "Hindi po kayo abala, Aling Susan," sagot ni Renato. "Huwag po kayong mag-alala. May mga tulong pong darating." Lumipas ang mga araw, mas lumawak ang suporta ng komunidad. Naglunsad ng fundraising ang eskwelahan para sa mag-ina. Nagpaabot ng tulong ang ilang lokal na negosyante at nagpasya ang barangay na ayusin ang bahay ni na Jerome. Nakita ito ng bata at unti-unti bumalik ang liwanag sa mga mata niya. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga report si Renato sa bahay, lumapit si Liza. "Mahal, ang laki na ng nagawa mo. Hindi ka lang guro, Rene. Isa kang tagapagligtas." Napangiti si Renato at yumuko. "Hindi lang ako mahal, lahat tayo." Ngunit bago pa tuluyang gumaan ang lahat, may isa pang desisyon na kailangan niyang gawin. Isang gabi, inawagan siya ng principal. "Renato, gusto ka naming i-nominate para sa Outstanding Teacher Award sa distrito." Nagulat siya. "Ako ma'am, hindi naman po kailangan yon." "Hindi Renato, deserve mo yan. At higit pa dyan, kailangan mo rin ng inspirasyon. Hindi mo kailangang pasanin ang mundo mag-isa. Minsan, kailangan mong tanggapin na may mga tao ring nagpapahalaga sa'yo." Nag-isip si Renato buong gabi. Hindi niya inasahan na aabot sa ganitong punto ang pagtulong niya kay Jerome. Pero higit pa sa award, ang importante sa kanya ay ang makita ang pagbabalik ng pangarap sa mga mata ng binata. Kinabukasan, habang nakatayo sa harap ng klase, nakita niya si Jerome sa pinto. Bit-bit ang isang notebook. "Sir, pwede po ba akong pumasok?" Jerome, sagot niya, nakangiti. "Lagi kang welcome dito." Pagkatapos ng klase, naglakad si Renato pauwi. Hawak ang lesson plan sa kaliwang kamay at isang simpleng liham mula kay Jerome sa kanan. "Salamat po sir, dahil po sa inyo, may pag-asa po ulit ako. Pangako ko po, mag-aaral akong mabuti para balang araw makatulong din ako sa ibang katulad ko." Habang nakatingin sa langit, napangiti si Renato. "Maraming salamat din Jerome, dahil sa'yo naalala ko kung bakit ako naging guro." Kinabukasan, muling bumalik si Renato sa DSWD shelter para kausapin si Jerome. Ramdam niya na hindi sapat ang mga tulong material. Ang higit na kailangan ng bata ay kausap at katiyakang may taong handang makinig at sumuporta sa kanya. Habang naglalakad siya papunta sa shelter, bitbit niya ang dalawang paper bag. Isa para sa personal na gamit ni Jerome at isa para sa ina nitong si Aling Susan. Pagdating niya ron, sinalubong siya ng social worker na si Ate Mirna. "Sir Renato, salamat at bumalik kayo. Hindi po namin mapatahimik si Jerome kagabi. Paulit-ulit pong sinasabi na baka mapunta sa kulungan, na baka hindi na makabalik sa school." Napabuntong hininga si Renato. "Saan ko siya pwedeng kausapin, Ate Mirna?" "Ito po sir, dito lang po sa may garden, para makalayo siya saglit sa mga bata." Dinala siya ni Ate Mirna sa maliit na hardin sa likod ng shelter. Nakaupo roon si Jerome, yakap ang tuhod, napatingin sa mga halaman, tila malayo ang tingin. Lumapit si Renato, naupo sa tabi nito at sandaling hindi nagsalita. Alam niyang hindi agad kailangang punuin ng salita ang katahimikan. Minsan, sapat na ang presensya. "Jerome," mahina niyang bati. Hindi lumingon ang binata, pero bahagyang nag-angat ng ulo.
Sir, sorry po. Hindi ko po alam paano ko ilalaban to. Ang bigat po sa dibdib. Alam ko anak, sagot ni Renato. Pero andito ako, andito kami. Hindi mo kailangang harapin to mag-isa. Nagtagal ang katahimikan. Bago dahan-dahang nagkwento si Jerome. Sir, matagal na po akong ginagamit ng tiyuhin ko. Simula po nung nagkasakit si mama, ako na po ang pinapasan. Akala ko po, tama lang, kasi mababayaran yung gamot ni mama. Pero habang tumatagal, natatakot na po ako. Hindi ko na po alam paano lalabas. Inikit ni Renato ang mga mata. Pinipigilan ang pag-init ng dibdib. Jerome, napakatapang mo. Hindi madali ang pinagdadaanan mo. Pero nakalabas ka na ngayon. Ang susunod na hakbang natin ay magsabi ng totoo sa mga tao na makakaulong. Nagtagal pa ang pag-uusap nila. Dahan-dahan, hinikayat ni Renato si Jerome na ilahad ang buong kwento sa social worker at sa mga pulis. Kailangan niya ng katiyakan na mapoprotektahan ng ina nito na siyang pinakaingatan ni Jerome. Nang sumang-ayon ng bata, pinuntahan nila si Ate Mirna at nag-umpisa ang mahabang prosesong legal. Kinahapunan, muling bumisita si Renato sa bahay ni na Aling Susan. May dala siyang pinamili, gatas, gamot at ilang prutas. Aling Susan, ito po muna. Pasensya na po kung kaunti lang. Nako, Sir Renato, napakalaking bagay na po nito. Hindi ko po alam paano ako magpapasalamat, sabi ni Aling Susan habang pinipilit bumangon sa banig. Wala pong anuman. Alam po ninyo, may mga plano kami para kay Jerome. Kailangan po naming siguruhing makakabalik siya sa school, makakatapos, at higit sa lahat, hindi na po siya babalik sa panganib. Habang nag-uusap sila, hindi maiwasang mapansin ni Renato ang simpleng paligid. Tagpi-tagping dingding, sira-sirang bubong, at isang lumang bentilador na umuugong sa gilid. Muli niyang naalala kung paano siya lumaki sa kahirapan at kung paanong may isang guro noon na tumulong sa kanya, nagtiwala sa kanya, at nagtulak sa kanyang magtagumpay. Kinagabihan, nag-meeting ang barangay council, mga guro at ilang volunteers para planuhin ang susunod na hakbang. Bukas, sabi ni Kapitan Tony, ililipat natin si Aling Susan sa isang mas ligtas na lugar habang inaasikaso ng pulis ang kaso. Oo Kap, sagot ni Renato. At may nakausap na rin akong guidance counselor. Plano naming isali si Jerome sa counseling program sa school. Salamat Rene, sabat ni Miss Delia, nakasama rin sa meeting. Ang dami mong nagagawa para sa batang yan. Ngumiti lang si Renato. Hindi lang ako, tayo itong lahat. Kinabukasan, nagpasya si Renato na personal na ihatid si Jerome pabalik sa paaralan. Pagdating nila sa school gate, nagulat si Jerome sa sasalubong sa kanya. Halos lahat ng kaklase niya, may hawak na munting welcome banner. Jerome, welcome back! Sigaw nila. Hindi napigilan ng binata ang mapaluha at niyakap nito ang guro. Salamat po sir, hindi ko po alam paano ako babangon kung wala kayo. Sa faculty room, nag-usap si Renato at ang principal. Ma'am, gusto ko sanang subaybayan si Jerome. Hindi lang sa academics, kundi sa buong kabuuan niya bilang tao. Sana suportahan niyo ako. Renato, sagot ng principal. Alam mo bang hindi lang si Jerome ang nababago mo? Lahat kami dito, naaapektuhan ng kabutihan mo. Ipagpatuloy mo lang. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Jerome. Sumailalim siya sa counseling, nagpatuloy sa pag-aaral at nagpakitang gilas sa klase. Naging mas masaya ang aura niya at madalas na ring nakikitang nakangiti at nakikipagkaibigan. Isang araw, lumapit si Jerome kay Renato. Sir, alam niyo po, gusto ko ring maging guro balang araw. Gusto ko ring tumulong sa mga batang katulad ko. Napangiti si Renato at tinapik sa balikat ang binata. Yan ang pinakamagandang balita na narinig ko sa buong taon, Jerome. At maniwala ka, nandito lang ako para sa'yo. Habang pinagmamasdan niya ang binata na muling tumatakbo sa playground kasama ang mga kaklase, hindi na iwasan ni Renato na mapaluha. Hindi luha ng lungkot, kundi luha ng pag-asa. Dahil sa puso niya, alam niyang ang maliit na hakbang na ginawa niya bilang guro ay nagbukas ng daan
para sa pagbabago ng isang buhay. Sa bahay, naghapunan silang pamilya. "Rene," tanong Lisa, "ano na naman ang iniisip mo dyan?" Ngumiti si Renato at nagbuntong hininga. "Mahal, alam mo ba, minsan pala hindi lang leksyon sa libro ang tinuturo ng guro. Minsan, buhay ng bata ang hinuhubog natin. At sa bawat isa na mailigtas natin, parang tumutubo rin tayo bilang tao." Napangiti si Lisa at niyakap ang asawa. "At yan ang dahilan kung bakit mahal na mahal ka naming lahat." Dumaanan ilang araw at sa bawat araw na iyon, unti-unting sumisigla si Jerome. Pero sa kabila ng pagngiti nito sa klase at pakikisalamuha sa mga kaklase, ramdam ni Renato na may iniipit pa ring bigat ang bata. Kaya isang hapon, matapos ang klase, pinatawag niya ito sa guidance office. "Jerome," bungad ni Renato habang nakaupo sa harap ng pinata, "alam kong ang dami mo nang pinagdadaanan, pero may kailangan tayong gawin para tuluyan ka nang makalaya sa takot." Napayuko si Jerome, pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang uniforme. "Sir, natatakot po ako. Baka balikan po kami ni Mama kapag nagsumbong ako." Tumango si Renato, inilapit ang silya. "Jerome, nandito ang barangay, ang pulis, ang school. Hindi ka naming pababayaan. Pero ikaw lang ang may hawak ng katotohanan. Ikaw ang makakatulong para mahinto ang ginagawa ng mga taong nanakit sa'yo." Tahimik. Napalunok si Jerome at mahinang nagsalita. "Sige po sir, susubukan ko po." Kinabukasan, naganda ang barangay at ang mga pulis para kunin ang testimonya ni Jerome. Pinili nilang gawin ito sa school para komportable ang bata. Kasama ni Jerome ang social worker, guidance counselor, si Renato at si Kapitan Tony. "Jerome," sabi ng pulis, "huwag kang matakot. Ang sasabihin mo, makakatulong hindi lang sa'yo, kundi sa iba pang batang baka ginagamit rin nila." Dahan-dahang nagkwento si Jerome. Paano siya sinimulang utusan ng tiyuhin niya, paano siya pinapakuhan ng pera sa mga lalaki sa gusali, at paano siya pinagbabantaan kapag hindi sumunod. Habang nagsasalita siya, nakita ni Renato ang pag-angat-angat ng dibdib nito, pigil ang hikbi. Nang matapos ang testimonya, pinuri siya ng social worker. "Jerome, napakatapang mo. Hindi lahat ng bata kayang gawin yan." Pagka-uwi ng bata sa shelter, naiwan si Renato sa opisina ng principal kasama si Tony. "Rene," sabi ni Tony, "malaki ang naitulong ng ginawa mo. Hindi lahat ng guro gagawa ng ganito para sa estudyante." Ngumiti si Renato, pero may pag-aalala pa rin sa muka. "Kap, sana lang hindi magbago ang isip ng mga tao sa paligid niya. Sana makita nilang biktima si Jerome, hindi kasabwat." Lumipas ang ilang linggo. Nagsimula na ang operasyon ng mga pulis. Nahuli ang mga miyembro ng sindikato. Kasama na ang tiyuhin ni Jerome. Tumunog ang balita sa barangay. At sa unang pagkakataon, naging sentro ng atensyon ang batang dati gustong magtago sa anino. Naging palaisipan kay Renato kung paano niya tutulungan si Jerome na harapin ang mga pagbabagong dulot ng atensyon na ito. Kaya nagkaroon siya ng ideya, kausapin ang buong klase. Sa klase kinabukasan, tumayo si Renato sa harap ng mga estudyante. "Alam kong naririnig niyo sa labas ang tungkol kay Jerome. Pero tandaan ninyo, hindi madali ang ginawa niya. Nagpakita siya ng tapang para maitama ang mali. Hindi niya kasalanan ang nangyari sa kanya, pero pinili niyang lumaban para sa tama." Tahimik ang klase. Napatingin kay Jerome ang mga kaklase at isa-isa may lumapit. "Jerome," sabi ni Mark, kaklase niya, "astig ka pala." "Oo nga," dagdag ni Joe, "kung ako yon, baka hindi ko kinaya." Mula noon, unti-unting bumalik ang tiwala ni Jerome sa sarili. Hindi na siya nagtatago sa sulok ng classroom. Hindi na rin iniiwasan ang mga kaklase. Sa labas ng paaralan, naging usap-usapan ang kabayanihan ni Jerome. May isang lokal na NGO ang lumapit sa paaralan. Nag-alok ng scholarship para kay Jerome. Natuwa ang lahat, lalo na si Renato, na ramdam ang pag-angat ng buhay ng bata. Isang gabi, habang nasa bahay, nagluto si Liza ng espesyal na hapunan. "Mahal," sabi niya kay Renato, "narinig ko may scholarship na raw si Jerome." Tumango si Renato, ngumiti. "Oo mahal, parang kahapon lang takot na takot siya.
Ngayon, may pagkakataon na siyang bumangon. Miyakap siya ni Liza. Alam mo Rene, hindi ka lang guro, isa kang bayani. Ngunit hindi pa rin tapos ang laban. Nagpatuloy si Renato sa pakikipag-ugnayan sa barangay at sa NGO para tiyaking hindi lang si Jerome ang matutulungan, kundi pati ang iba pang batang nasa panganib. Nagplano silang maglunsad ng programa sa paaralan na tatawaging Puso at Lakas, Kabataan Laban sa Katiwalian. Layunin nitong turuan ng mga estudyante kung paano makakaiwas sa tukso ng ilegal na gawain at kung paano lumapit sa tamang tao kung may problema. Sa unang araw ng programa, si Jerome mismo ang nagsalita sa harap ng assembly. Dati po, akala ko wala akong pagpipilian. Pero tinulungan po ako ni Sir Renato ng school ng barangay. Kaya po ngayon, gusto kong sabihin sa mga katulad kong bata, may paraan para lumaban. May mga taong handang tumulong. Palakpakan. Pumalakpak si Renato sa gilid ng stage, may luha sa mata. Hindi niya akalain na ang tahimik na batang halos hindi nagsasalita ay magsisilbing tinig ng pag-asa para sa iba. Pag-uwi niya ng gabing iyon, huminto siya saglit sa harap ng eskwelahan. Tiningnan ang gate na dati pinagmamasdan lang niya habang papalabas si Jerome. Pinikit niya ang mga mata, nagdasal ng pasasalamat. Panginoon, salamat po. Salamat at binigyan niyo kami ng lakas ng loob. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Lisa sa pintuan. Mahal, pagod ka na. Halika na. Kumain ka na. Ngumiti si Renato at hinalikan ito sa noo. Mahal, hindi ako pagod. Nag-uumapaw ang puso ko sa tuwa. Sa kama bago matulog, nag-scroll si Renato sa cellphone niya. May mensahe mula kay Jerome. Sir, salamat po. Dahil sa inyo, nakakita ko ng bagong pamilya. Pangako po, babawi ako sa buhay. Napangiti si Renato at pinatay ang ilaw. Bukas, panibagong laban ulit. Pero hindi na ako nag-iisa. Makalipas ang ilang linggo matapos magsalita ni Jerome sa harap ng buong paaralan. Unti-unting nagbago ang takbo ng buhay niya. Hindi na siya ang batang laging nag-iisa sa sulok ng classroom. Hindi na rin siya ang pinag-uusapan sa mga tsismisan ng eskwelahan bilang yung estudyanteng may madilim na nakaraan. Unti-unti siyang nakilala bilang inspirasyon ng marami. At sa bawat hakbang niya patungo sa pagbabago, nandoon si Renato sa likod niya, tahimik na nagtutulak sa kanyang umusad. Minsan, habang naglalakad si Renato papasok sa school, nasalubong niya si Jerome sa gate, may hawak na maliit na kahon. Sir, tulungan niyo po ako. Sabik na sabi ng binata, magbebenta po ako ng keychains para sa fundraiser ng klase. Gagamitin po namin yung kita para sa mga batang kapos sa school supplies. Napangiti si Renato, kinuha ang isa sa mga keychain at nag-abot ng pera. Alam mo Jerome, hindi ko na kailangan ng keychain. Pero kailangan ko ng paalala araw-araw na hindi ako dapat mawalan ng pag-asa sa mga bata. Kaya salamat. Umiling si Jerome, natatawa. Sinaman, sentimental pa rin. Sa loob ng school, pinapanood ni Renato kung paano nagsimula ng makipagkaibigan si Jerome. Si Mark, si Gio at ilang dati iwas sa kanya, ngayon ay kasama na niya sa grupo. Nakikipagkwentuhan, nakikilaro at minsan siya pa ang tagapamagitan kapag may bangayan sa klase. Sir, nakakaaliw pala tong si Jerome, sabi ni Mark minsan. Ang dami palang alam na jokes. Akala ko dati seryoso lang yan, dagdag ni Gio, pero solid pala kausap. Sa faculty room, hindi ring napigilan ng mga guro na mapansin ang pagbabagong ito. Renato, sabi ni Miss Delia habang nagkakape, alam mo bang nagsimula ng maliit na reading program si Jerome para sa mga batang nasa lower section? Pinapahiram niya ang mga libro niya sa kanila. Nagulat si Renato, hindi niya nabanggit sa akin yan. Nakakatuwa no? Sagot ni Delia. Ibang klase ka talagang magturo, Rene. Hindi lang academics, pati puso. Ngunit hindi lang si Jerome ang nagbago. Si Renato mismo ay nagkaroon ng bagong pananaw sa kanyang tungkulin bilang guro. Dati sapat na sa kanya ang makapagpasa ng report, makapagturo ng aralin at magabayan ang mga estudyante sa kanilang takdang aralin. Pero ngayon, alam niyang higit pa roon ang kailangan ng mga bata. Kailangan nila ng pamilyang handang makinig, gumabay at umalalay sa bawat hakbang ng buhay. Isang araw, pinawag siya ng prinsipal. Renato, may magandang balita ako.
Nabalitaan ng isang NGO ang ginawa mo para kay Jerome. Nagpadala sila ng sulat. Gusto nilang bigyan ka ng parangal sa District Level Teacher Awards. Napatigil si Renato. Nahulog ang hawak na folder. Ako ma'am, hindi po kailangan iyon. Mumiti ang principal. Rene, hindi ito para sa iyo lang. Para ito sa mensahe na may mga guro pa ring handang lumampas sa tungkulin. Para ito sa mga batang katulad ni Jerome. Kinagabihan, ikinuwento ni Renato kay Liza ang balita habang naghahapulan. Mahal, ayoko sanang tumanggap ng award. Parang hindi ko naman ito ginawa para sa parangal. Ngunit ngumiti si Liza at hinawakan ang kanyang kamay. Rene, alam ko, pero isipin mo rin. Baka sa pagtanggap mo, ma-inspire mo ang ibang guro na gawin din ang ginawa mo. Baka mas marami pang Jerome ang matulungan. Napangiti si Renato, pinamulahan ng muka. Sige na nga mahal, para sa mga bata. Samantala, sa shelter, patuloy na bumibisita si Jerome kay Aling Susan. Dinala na ito sa mas maayos na tirahan sa tulong ng barangay at ng NGO. Nakahanap na rin ng part-time job ang ina bilang tagalinis sa isang maliit na opisina sa bayan. At tuwing Sabado, magkasamang namamasyal ang mag-ina sa plaza. Bagay na noon ay imposibleng mangyari. Minsan, sabay silang nagpunta sa school para kausapin si Renato. Sir, sabi ni Aling Susan, salamat po talaga. Hindi po namin alam kung saan kami pupulutin kung wala kayo. Maliit na bagay lang po yon. Sagot ni Renato, pinipigilan ang luha. Ang totoo po, mas ako ang natuto kay Jerome kaysa siya sa akin. Hindi nagtagal, naging aktibo si Jerome sa school activities. Naging bahagi siya ng student council, nag-organisa ng mga outreach program para sa mga batang kalye at tumulong sa guidance office bilang peer counselor. Minsan, nagulat si Renato nang makitang nasa faculty room si Jerome, may dalang kape para sa kanya. Sir, sabi po ng guidance counselor, pwede raw akong mag-volunteer dito minsan para po may experience na rin ako sa pagtulong sa iba. Napatawa si Renato. Nako, baka maubos ang kape ng faculty room dyan ha. Sabay tawa nilang dalawa. Sa buong panahong ito, lumalim ang relasyon ni Jerome at Renato. Hindi na lamang guro at estudyante, kundi parang mag-ama. Minsan, sabay silang maglakad pauwi, nagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap ni Jerome. Sir, balang araw, gusto ko pong maging guro para po makabawi ako sa lahat ng tulong ninyo. Tumango si Renato. Alam mo, Jerome, hindi mo kailangang magbayad ng utang na loob. Ang kailangan mo lang, ituloy mo yan sa iba. Kasi doon nagsisimula ang pagbabago sa mundo. Sa puso ng bawat isa sa atin. Sa mga sumunod na buwan, nakita ni Renato kung paano nagkaroon ng panibagong buhay hindi lang si Jerome, kundi pati na rin ang komunidad. Nagkaroon ng bagong tiwala ang mga magulang sa paaralan. Dumami ang kabataang lumapit sa guidance office para mag-open up. At kahit ang mga guro, naging mas sensitibo sa pangangailangan ng mga estudyante. Nagbuma ang maliit na hakbang ng isang guro. At ngayon, lumalawak na ito sa buong bayan. Isang gabi, bago ang Teacher Awards, habang nakatingin si Renato sa salamin, lumapit si Liza at inayos ang kanyang kwelyo. Mahal, handa ka na? Tanong nito, may ngiti sa labi. Tumango si Renato. Oo mahal, pero ang totoo, hindi ko nararamdaman na para sa akin tong award. Para to sa kanila, kay Jerome, sa mga guro, sa mga batang natulungan. Para ito sa lahat ng naniniwala na kahit simpleng tao ka, kaya mong magbago ng buhay. At sa mga mata ni Liza, nakita ni Renato ang kumpirmasyon na tama ang landas na pinili niya. Hindi lamang bilang guro, kundi bilang tao na may malasakit sa kapwa. Dumaing ang gabi ng Teacher Awards. Ang buong bayan ay abala. May mga pulis na nag-aayos ng trapiko. May mga estudyanteng nagbuburda ng banderita sa eskwelahan. At may mga guro, magulang na excited na naghihintay ng programa. Sa stage ng covered court ng paaralan, makikita ang malaking tarpaulin. Pagkilala sa mga natatanging guro ng distrito. Sa isang maliit na kwarto sa likod ng stage, nag-aayos si Renato. Hindi niya maikakailang, kinakabahan siya. Hindi siya sanay sa ganitong mga eksena.
Madalas kasi siyang nasa gilid lamang, nanonood, sumusuporta, hindi kailanman sa gitna ng atensyon. Habang inaayos ni Liza ang kanyang kwelyo, napabuntong hininga siya. Mahal, sigurado ka bang kailangan ko talagang pumunta dito? Tanong ni Renato, parang batang nahihiya. Tumawa si Liza. Rene, pinaghirapan mo yan. Isa pa, hindi lang para sa iyo ito. Para ito sa mga batang natulungan mo. Lalo na kay Jerome. Napangii si Renato at pinisil ang kamay ng asawa. Salamat mahal, hindi ko ito magagawa kung wala ka. Habang nakaupo sa backstage, naririnig na niya ang programa. Pinapakilala ng MC ang iba't ibang guro, isa-isa silang tinatawag para bigyan ng plake at medalya. Ngunit ang huling pangalan na binanggit, ang tumimo sa buong audience. Ang ating Outstanding Teacher of the Year, walang iba kundi si Ginoong Renato Suarez. Nagpalakpakan ng lahat. Tumayo si Renato, hinimas ang dibdib at humakbang papalabas ng stage. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya sina Jerome at Aling Susan. Parehong lumuluha, parehong nagsisigaw ng "Go sir!" Tila lumulutang siya sa saya habang tinatanggap ang plake at medalya. Nagtinginan ang mga guro, mga estudyante at mga magulang. Sabay-sabay na nagbigay ng standing ovation. Habang nakatayo sa harap, binigyan siya ng pagkakataon para magsalita. Kinuha niya ang mikropono at ilang segundo siyang hindi nakapagsalita, parang kinain ng kaba. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Jerome, biglang lumakas ang loob niya. Magandang gabi po sa inyong lahat, panimula ni Renato. Sa totoo lang po, hindi ko inakalang tatayo ako dito. Dahil sa loob ng maraming taon, naniniwala ako na ang trabaho ng guro ay gawin ng tama kahit walang nakakakita. Kumigil siya saglit, huminga ng malalim. Ngunit ngayong gabi na pagtanto ko, hindi lang pala estudyante ang natututo. Tayong mga guro, natututo rin mula sa kanila. Kay Jerome, natutunan ko ang tapang. Sa mga kapwa ko guro, natutunan ko ang kahalagahan ng bayanihan. At sa inyong lahat, natutunan ko na ang pagbabago, kahit maliit, ay lumalawak parang alon sa lawa. Hindi maiwasang mapaluha si Liza habang nakikinig sa asawa. Si Jerome naman, hindi napigilan ang magpahid ng luha. Habang si Aling Susan ay tahimik na nagdarasal ng pasasalamat. Sa gitna ng crowd, nagumpukan ang ilang guro na dating hindi halos nagkikibo. Ngunit ngayon, nagbubulungan ng mga ideya kung paano rin sila makakatulong sa kanilang mga estudyante. Pagkatapos ng programa, nilapitan ni Jerome si Renato. "Sir," sabi niya, "alam niyo po, dati hindi ko maintindihan bakit may mga taong gumagawa ng tama kahit hindi naman sila binabayaran para doon. Pero ngayon, naiintindihan ko na po. Kaya po balang araw, gusto ko ring maging katulad niyo." Napangiti si Renato at niyakap si Jerome. "Alam mo, anak, nalampasan mo na ako. Dahil sa edad mong yan, marunong ka nang pumili ng tama. Yan ang tunay na tagumpay." Lumapit si Aling Susan at nagmano kay Renato. "Si Renato, hindi ko po alam paano magpapasalamat. Pinangarap ko lang noon na makakain kami ng 3 beses sa isang araw. Ngayon, may pag-asa na po ang anak ko. Salamat po." Habang pauwi, naglalakad si Renato at Liza sa ilalim ng mga bituin. Tahimik lang si Renato, pinagmamasdan ng langit. "Anong iniisip mo, mahal?" tanong ni Liza. "Iniisip ko lang," sagot niya, "na minsan pala hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Minsan, sapat na yung maliit na kabutihan para kumalat at maramdaman ng buong bayan." Pagdating sa bahay, binuksan ni Renato ang drawer niya at inilagay ang plake sa ibabaw ng lumang larawan ni Ginoong Perez, ang guroon niyang minsang nagligtas sa kanya sa kabataan. Tinitigan niya ito ng matagal, nagpasalamat sa isip at saka bumulong, "Sir, sana proud ka sa akin." Kinabukasan, bumalik si Renato sa normal na buhay. Walang magarang selebrasyon, walang engrandeng papuri. Ngunit ang mga estudyante, kahit simpleng pagbati ng "Good morning sir" ay puno ng respeto at paghanga. Si Jerome naging leader ng student council. Si Aling Susan nagkaroon ng permanenteng trabaho sa barangay. At ang school nagpatuloy sa paglinang ng mga batang may pangarap, inspirasyon mula sa kanilang guro.
Isang araw, habang nakaupo si Renato sa faculty room, may natanggap siyang liham. Galing ito sa dating estudyante na matagal na niyang hindi nakausap. Sir, nakasulat, maraming salamat. Dahil sa inyo, naniniwala pa rin akong kaya kong abutin ang mga pangarap ko. Natawa si Renato, tiniklop ang liham at inilagay sa kanyang notebook. Tumayo siya, tumingin sa labas ng bintana kung saan naglalaro ang mga estudyante. At sa puso niya, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon. Habang may mga batang nangangailangan ng gabay, habang may mga batang lumalaban para sa kanilang pangarap, mananatili siyang naroon, hindi lang bilang guro, kundi bilang haligi ng pag-asa. Makalipas ang ilang linggo, mula nang maganap ang parangal, muling binalikan ni Renato ang dating ritmo ng kanyang buhay. Sa kabila ng atensyon na ibinuhos sa kanya ng komunidad, pinili niyang manatiling tahimik at simple sa pagtuturo. Para sa kanya, ang pinakamagandang gantimpala ay hindi ang medalya o plake, kundi ang makitang unti-unting nababago ang buhay ng kanyang mga estudyante, lalo na ni Jerome. Isang araw, habang nagkaklase, napansin ni Renato na abala si Jerome sa pagtingin sa kanyang notebook. Tila may iniisip. Lumapit siya sa binata matapos ang klase. "Jerome," sabi ni Renato habang nakangiti, "anong pinagkakaabalahan mo dyan?" "Sir, nag-iisip po kasi ako," sagot ni Jerome. "Gusto ko po sanang magsimula ng maliit na proyekto para sa barangay natin. Na-inspire po kasi ako sa mga outreach program na ginawa natin noong nakaraan." "Anong klaseng proyekto, Jerome?" tanong ni Renato, interesado. "Sir, gusto ko pong magtayo ng weekend reading session para sa mga bata sa barangay na hindi marunong magbasa. Tuturuan po namin sila ng basic reading at writing. Alam ko pong hindi madali pero gusto ko pong subukan." Napangiti si Renato, damang-dama niya ang tuwa at pagka-proud. "Jerome, yan ang pinakamagandang ideya na narinig ko ngayong linggo. At hindi lang ako, sigurado akong maraming guro at estudyante ang tutulong sa'yo." "Salamat po sir," ani Jerome, sabik at puno ng pag-asa. Sa sumunod na linggo, nagsimulang umikot si Jerome sa klase nang hihikayat ng mga kaklase at kaibigan para tumulong sa kanyang proyekto. Hindi nagtagal, naging usap-usapan sa buong paaralan ang Basahin Mo Bata, isang volunteer program kung saan magtuturo ang mga estudyante sa mga batang nangangailangan ng gabay sa pagbasa. Maging ang barangay ay sumuporta. Nagbigay sila ng espasyo sa barangay hall at mga lumang aklat para magamit sa programa. Isang Sabado ng umaga, pinuntahan ni Renato ang barangay hall. Doon niya nakita si Jerome, abala sa pag-aasikaso ng mga bata. May hawak na aklat habang masiglang nagtuturo ng alpabeto. Sa isang sulok, naroon sina Mark at Gio, nagpipintura ng mga letrang A, B, C sa maliit na pisara. "Good morning, sir!" bati ng mga estudyante nang makita si Renato. "Good morning!" sagot ni Renato, napapangiti sa saya ng paligid. "Ang galing ninyo ha? Hindi ko akalain na ganito kalaki ang magiging epekto ng plano ninyo." "Sir, salamat po sa inspirasyon," sabi ni Jerome, tumatakbo papunta sa kanya. "Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po maaalalang may kaya pala akong gawin para sa iba." Nang gabing iyon, habang kumakain sina Renato at Liza, ikinuwento niya ang buong pangyayari. "Mahal, nakakatuwa si Jerome," sabi niya habang nilalagyan ng ulam ang plato ni Liza. "Parang kahapon lang, takot na takot siyang lumabas ng bahay. Pero ngayon, siya pa ang nag-aakay na makabata." Ngumiti si Liza. "Alam mo Rene, hindi lang siyang nagbago. Ikaw din. Nakikita mo ngayon sa'yo ang liwanag na parang noon ko palang nakita." Napatawa si Renato, medyo nahiya. "Mahal, hindi ko naman ginusto to para sa sarili ko. Pero oo, ang sarap sa pakiramdam na makita silang lumalago." Kinabukasan, tumanggap ng tawag si Renato mula sa district supervisor. "Renato, balita ko ang dami niyong programang ginagawa sa school at barangay. Gusto kitang imbitahin sa regional conference ng mga guro para magbahagi ng karanasan mo. Pwede ba kitang isama sa lineup ng speakers?" Napatigil si Renato. Hindi niya akalain na aabot siya sa ganitong antas. "Sige po ma'am, maraming salamat po sa tiwala." Pagkababa ng telepono, napaupo siya sa silya, napatingin sa bintana
kung saan makikita ang ilang batang naglalaro. Grabe, bulong niya sa sarili. Ganito pala kapag nag-ugat na ang isang maliit na kabutihan. Sa mga sumunod na linggo, naging abala si Renato sa paghahanda para sa conference. Tinulungan siya ng mga guro at maging si Jerome ay nagboluntaryong gumawa ng visual aids. Dumating ang araw ng conference at habang nasa harap ng mahigit 100 guro, ibinahagi niya ang kwento ni Jerome. Ang transformasyon nito at kung paano ito naging inspirasyon hindi lang sa paaralan, kundi sa buong barangay. Matapos ang kanyang presentasyon, lumapit ang ilang guro. Sir Renato, napaka-inspiring ng kwento ninyo. Pwede po ba kaming makipag-collaborate para sa reading program? Sir, pwede po bang i-mentor ninyo kami sa paggawa ng ganitong proyekto? Parang sinabuyan ng liwanag ang puso ni Renato. Hindi niya akalain na ang simpleng pagtulong niya sa isang batang dati puno ng takot ay magiging inspirasyon ng mas malawak pang pagbabago. Sa pag-uwi niya, sinalubong siya ni Jerome sa labas ng paaralan. Sir, kamusta po ang conference? Ngumiti si Renato. Ayos anak, alam mo bang pinag-uusapan ka ng maraming guro doon? Isa ka ng bayani, Jerome. Napangiti si Jerome. Pero umiling. Hindi po sir, kayo po yun. Ako po, sumunod lang sa yapak nyo. Tinapik siya ni Renato sa balikat. Hindi anak, ang totoo, sabay tayong naglakad. Habang naglalakad pa uwi, kasabay ang dapit hapon, iniisip ni Renato kung gaano kalayo na ang narating nila. Mula sa isang batang akala niya'y hindi maaabot, hanggang sa isang kabataang ngayon ay inspirasyon ng iba. Sa puso niya, alam niyang hindi pa tapos ang kwento. Marami pang batang tulad ni Jerome ang naghihintay ng kamay na mag-aakay sa kanila. At hanggat kaya niya, mananatili siyang handang maging gabay, guro at kaibigan. At sa ilalim ng mga bituin, habang naglalakad sa kalsada pauwi, ngumiti si Renato sa sarili. Tama nga ang sabi ng luma kong guro, bulong niya. Isang kabutihan lang, magpapalaganap ng daan-daang kabutihan. Lumipas ang ilang buwan, at sa halip na humupa, lalo pang lumawak ang impluensya ng mga gawain ni Renato at Jerome sa kanilang komunidad. Ang simpleng weekend reading session ay naging regular na bahagi na ng barangay. Marami na ring mga magulang ang nagboluntaryo, nagdadala ng merienda para sa mga bata, habang ang iba ay nag-aalay ng kaunting donasyon, papel, lapis at aklat. Isang Lunes ng umaga, habang nasa faculty room si Renato at nagkakape, pumasok si Principal Hernandez. May dalang sulat. Renato, tingnan mo to, sabay abot ng sobre. Galing sa DepEd Regional Office. Medyo kabado, binuksan ni Renato ang sulat. Nabasa niya ang imbitasyon. Iniimbitahan siyang maging bahagi ng isang regional task force para sa pagbabalangkas ng community-based literacy programs. Napaupo siya sa silya, nanlalambot sa kaba. Ma'am, bakit ako? Tanong niya. Ngumiti ang principal. Bakit hindi ikaw, Rene? Nagsimula ka ng pagbabago rito. Ngayon, hinihingi ng mas malawak na lugar ang tulong mo. Habang pauwi, hindi mapakali si Renato. Pinag-isipan niya kung tatanggapin ba niya ang alok. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Liza. Mahal, parang ang lalim ng iniisip mo. Sabi nito, pinupunasan ng mesa. May sulat ako galing DepEd. Sagot ni Renato. Iniimbitahan nila ako para tumulong gumawa ng mga programa sa buong rehiyon. Pero hindi ko alam kung kaya ko. Hindi ko naman forte yan, mahal. Guro lang ako, hindi ako planner. Tumabi si Liza, hinawakan ng kamay ng asawa. Rene, hindi ka lang guro. Ikaw yung tao na hindi takot makialam kapag may batang nangangailangan. Yan ang dahilan kaya pinili ka nila. Hindi dahil sa galing mong magsalita, kundi dahil sa puso mo. Kinabukasan, nagdesisyon na si Renato. Tinanggap niya ang alok at nagsimulang mag-attend ng orientation sessions. Nakilala niya ang iba't ibang guro mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. May mga nagtuturo sa bundok, sa isla at maging sa malalayong baryo na minsan lang madaanan ng jeep. Doon niya napagtanto na ang pinagdadaanan niya ay hindi lang pala kanya.
Maraming tulad niya na tahimik na lumalaban para sa kinabukasan ng mga kabataan. Minsan, pagkatapos ng isa sa mga meeting, nagkwentuhan sila ng kapwa guro na si Teacher Gina na nagtuturo sa isang maliit na paaralan sa bundok. Alam mo, Rene, sabi ni Gina habang humihigop ng kape, bilib ako sa'yo. Nakahanap ka ng paraan para madala ang komunidad mo sa pagbabago. Napangiti si Renato. Ako rin, bilib sa'yo. Imagine, akyat bundok ka araw-araw para lang makapagturo. Pareho lang tayo, Rene, sagot ni Gina. Mga simpleng tao na umaasa lang na may mababago kahit kaunti. Sa pag-uwi, sinalubong siya ni Jerome. May bitbit itong folder. Sir, pinaplano po namin ni Mark at ng mga kaklase namin na gumawa ng environmental project. Maglilinis po kami ng ilog sa barangay. Pwede po bang tumulong kayo mag-coordinate sa barangay council? Napangiti si Renato. Jerome, parang ikaw na ang guru dito ah. Sige, tutulungan kita. Nagpatuloy ang kanilang plano. Hindi nagtagal, naging bahagi na rin ng barangay ang monthly cleanup drive ng mga estudyante. Maging ang mga matatanda sa komunidad ay nag-volunteer. Tuwing Sabado, makikita mong may mga batang naglilinis ng ilog, nagtatanim ng puno at nagpipinta ng mga signboard na may paalala tulad ng iwasan ang pagtapon ng basura. Habang pinagmamasdan ni Renato ang pagdami ng mga ganitong aktibidad, napaisip siya. Isang araw, habang nasa guidance office, kinausap siya ng principal. Renato, sabi nito, naiisip mo bang tumakbo bilang barangay kagawad sa susunod na eleksyon? Nagulat si Renato. Muntik mabitawan ng hawak na libro. Ma'am, hindi po yata ako para dyan. Hindi mo kailangan magdesisyon na yon, sagot ng principal. Pero isipin mo lang, ang daming pwedeng maabot ng tinig mo kung lalawak ang sakop mo. Umuwi si Renato na maraming iniisip. Sa hapagkainan, ikinuwento niya kay Liza. Mahal, may nagbiro kanina. Sabi nila baka raw dapat akong tumakbo bilang kagawad. Tumawa si Liza. Alam mo, hindi na ako magtataka. Pero Rene, wag mong gawin dahil sa pressure. Gawin mo yan kung gusto mo talagang magsilbi sa mas marami pa. Sa mga sumunod na araw, lalong lumawak ang proyekto ng mga estudyante. Nagsimula silang gumawa ng storytelling sessions para sa mga batang nasa daycare. Nag-organisa ng feeding programs, naglunsad ng sports fest para sa street children at kahit simpleng movie night sa Barangay Plaza tuwing Sabado ng gabi. Sa lahat ng ito, si Renato ang naging tahimik na tagapayo. Isang gabi, pagkatapos ng movie night, nilapitan siya ni Jerome. Sir, sabi ng binata, may pangarap na po ako. Ano yon, Jerome? Tanong ni Renato. Gusto ko pong maging social worker para makatulong sa mas maraming bata. Sir, salamat po kasi kayo ang nagturo sa akin na hindi lang sarili ang dapat iniisip. Niyakap siya ni Renato. Ramdam ang bigat ng emosyon. Anak, hindi mo alam kung gaano kalaki ang saya ka ngayon. Habang naglalakad pa uwi, tinanaw ni Renato ang barangay. Ang dating tahimik na kalsada, yayon ay puno ng kabataan na naglalaro ng mga matatandang nakaupo sa labas ng bahay, ng mga batang nag-aabang ng sunod na proyekto. Ramdam niya sa puso na kahit maraming hamon pa ang darating, kaya niya itong harapin. Dahil may mga batang katulad ni Jerome na magpapaalala sa kanya kung bakit siya nagsimula. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, mahina siyang nagdasal. Panginoon, salamat po sa pagkakataong makapagsilbi. Gabayan niyo po ako sa mga susunod na hakbang. At sana, habang tumatagal, mas marami pa kaming batang maabot ng pag-asa. Makalipas ang ilang linggo, mas naging abala si Renato kaysa dati. Hindi na lamang siya basta guro sa eskwelahan, naging tagapayo na rin siya sa barangay, sa mga proyekto, at maging sa ilang personal na problema ng mga tao sa komunidad. Sa dami ng ginagawa niya, minsan hindi niya namamalayan na gabi na pala bago siya umuwi. Isang gabi, habang naghahapunan sila ni Liza, napansin nitong matamlay siya. Mahal, sabi ni Liza, hindi ka ba napapagod? Halos buong araw ka nasa labas. Tapos pag uwi mo, meetings pa rin ang iniisip mo. Napabuntong hininga si Renato. Pagod, mahal. Pero hindi ko alam, may kakaibang saya akong nararamdaman. Parang sa bawat batang matulungan natin, nagiging mas magaan ang pakiramdam ko. Numiti si Liza at hinawakan ng kamay niya.
Mahal, suportado kita. Pero sana alalahanin mo rin ang sarili mo. Sa sumunod na araw, muling tinawag si Renato ng principal. Renato, panimula nito. May mga barangay officials na pumunta dito kanina. Seryoso sila. Gusto nga talaga nilang tumakbo bilang kagawad. Sabi nila, kailangan nila ng boses ng edukasyon sa konseho. Nagulat si Renato. Hindi pa rin makapaniwala. Ma'am, sigurado po ba kayo? Ang dami ko nang ginagawa. Baka hindi ko kayanin kung madadagdagan pa. Ngumiti ang principal. Rene, minsan kailangan nating magtiwala sa sarili. Ang dami mo nang napatunayan. Baka ito na ang sunod na hakbang para mas marami ka pang matulungan. Pag-uwi niya, agad niyang ikinuwento ito kay Lisa. Mahal, seryoso na yata ang barangay. Gusto talaga nila akong tumakbo. Tumango si Lisa, tahimik sandali. Ano sa tingin mo, Rene? Gusto mo ba? Hindi agad sumagot si Renato. Umupo siya sa harap ng mesa. Tumingin sa labas ng bintana kung saan naglalaro ang mga bata. May ilan pang magulang na nag-uusap tungkol sa mga proyekto nila. Alam mo, mahal, sabi niya, ang layo na ng narating natin. Mula sa isang estudyanteng si Jerome, naging buong komunidad na. Parang sayang kung hindi ko susubukan, ano? Ngumiti si Lisa. Susuportahan kita, Rene, lagi. Kinabukasan, opisyal na inanunsyo ni Renato ang kanyang desisyon. Nagulat ang buong barangay, pero ang reaksyon ng karamihan, tuwa at suporta. Ang mga magulang nagsimulang mag-ambag ng posters. Ang mga estudyante gumagawa ng simpleng campaign slogans. Maging si Jerome, halos araw-araw kasama ni Renato, tumutulong sa mga community meetings. Sir, sabi ni Jerome, minsan habang nagpapaskil ng poster, grabe po kayo, hindi lang guro, community leader na kayo. Napangiti si Renato, sabay sabing, walang pinipiling title ang pagtulong anak. Ang mahalaga, may ginagawa ka. Habang papalapit ang eleksyon, naging abala si Renato sa pakikipag-usap sa mga tao, pero hindi niya pinabayaan ang kanyang trabaho sa eskwelahan. Kapag tapos na ang klase, saka lang siya nakikipagpulong. Kahit pagod, nagagawa pa rin niyang ngumiti sa mga estudyante, makinig sa mga guro, at magplano ng mga bagong proyekto kasama ang barangay. Isang gabi, habang nagmi-meeting sila ng campaign team sa barangay hall, nilapitan siya ni Aling Susan. Sir Renato, sabi nito, hindi ko man madalas nasasabi, pero salamat. Salamat sa ginawa niyo para kay Jerome at para sa amin. Aling Susan, sagot ni Renato, salamat din po. Dahil sa inyo, natutunan ko kung gaano kalalim ang epekto ng pagtulong hindi lang sa isang tao, kundi sa buong komunidad. Nagyakapan sila at sa likod, pinapalakpakan sila ng mga residente. Dumating ang araw ng eleksyon. Tahimik lang si Renato. Hindi siya nagpakitang gilas, hindi siya nagpakalat ng pangako. Nanatili lang siyang totoo sa ginagawa niya. Habang nagbibilang ng boto sa barangay hall, nakaupo siya sa isang sulok, nagbabasa ng notes para sa klase kinabukasan. Lumapit si Jerome, sabik, Sir, ang dami pong nagboto sa inyo. Ngumiti lang si Renato. Anak, kung ano man ang resulta, tandaan mo, ang importante, gumawa tayo ng tama. Makalipas ang ilang oras, inihayag na si Renato ang #1 kagawad ng barangay. Nagpalakpakan ng mga tao, nagtipon-tipon sa labas ng barangay hall at nag-organisa ng simpleng salo-salo. Pero imbes na magdiwang ng sobra, pinili ni Renato na puntahan si Lisa sa bahay. Mahal, sabi niya, yumuko at niyakap ang asawa. Panibagong laban na naman tayo. Ngumiti si Lisa. Oo, mahal, pero nandito lang ako, kasama mo. Sa mga sumunod na linggo, pinagsabay ni Renato ang pagiging guro at kagawad. Hindi madali. Maraming gabing puyat, maraming umagang pagod. Pero sa bawat batang makikitang nag-aaral, sa bawat proyekto ng barangay na natutuloy, sa bawat pamilya na nakakakita ng pag-asa, lalo siyang nagiging determinado. Isang gabi, nag-organisa sila ng graduation ceremony para sa mga batang natutong magbasa. Sa Basahin Mo Bata program, umakyat sa entablado si Jerome, nakasuot ng simpleng barong, bit-bit ang certificate para sa kanyang pagiging volunteer leader. Sir Renato,
sabi niya sa harap ng lahat. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko nakita ang halaga ng pagtulong. Maraming salamat po. Hindi lang po kayo guro, hindi lang po kayo leader, kayo po ang nagbigay sa amin ng pag-asa. Sa harap ng madla, habang pumapalakpak ang mga tao, ramdam ni Renato ang mainit na pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim, ngumiti, at sa puso niya, alam niyang tama ang desisyong pinili niya. Habang naglalakad pa uwi, kasama si Liza, napatingin siya sa langit na puno ng bituin. Alam mo, mahal, sabi niya, hindi ko akalain sa pagtulong sa isang bata, aabot tayo sa ganito. Ngumiti si Liza, yumakap sa braso niya. At hindi pa dyan nagtatapos, Rene, marami ka pang maaabot. At sa gabing yun, habang naririnig ang tawanan ng mga bata at ingay ng komunidad na dati tahimik at puno ng takot, alam ni Renato na nasa tamang landas siya. Hindi para sa sarili, kundi para sa mas marami. Lumipas ang ilang buwan matapos manalo ni Renato bilang kagawad. Naging bahagi na siya ng mga desisyong nagpapabago sa barangay. Mula sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan hanggang kaligtasan. Sa kabila ng mga bagong tungkulin, hindi niya kailanmang iniwan ang kanyang classroom. Alam niya na ang puso ng lahat ng kanyang ginagawa ay nagsisimula sa loob ng silid-aralan, kung saan tinuturuan niya hindi lang ng aralin kundi ng kabutihang asal ang kanyang mga estudyante. Isang umaga, habang nag-aayos ng lesson plan, may kumatok sa pinto ng classroom. Pasok, sabi ni Renato, hindi tumitingin. Sir, narinig niyang sabi ng pamilyar na boses. Paglingon niya, nakita si Jerome na may dalang envelope at may kakaibang ningning sa mata. Jerome, ano yan? Tanong ni Renato. Sir, tinanggap po ako sa scholarship program ng isang universidad sa Maynila. Social work po ang kukunin ko, sabi ni Jerome. Nangingilid ang luha. Hindi napigilan ni Renato ang matamis na ngiti habang tinatapik ang balikat ng binata. Sabi ko na sa'yo, anak, malayo ang mararating mo. Sa gabing iyon, nag-organisa ang barangay ng simpleng salo-salo para kay Jerome bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa niya sa komunidad. May mga nagbigay ng mensahe, mga guro, mga magulang, at mga batang tinuruan niyang magbasa. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang mensahe ng mismong mga bata. Kuya Jerome, salamat po kasi tinuruan niyo po kami magbasa, sabi ng isang batang si Lian, 6 na taong gulang. Ngayon po, kaya ko nang magbasa ng kwento sa nanay ko bago matulog. Napaluha si Jerome at niyakap ang bata. Si Renato naman, tahimik na nakaupo sa gilid, pinagmamasdan ang lahat, puno ng pagmamalaki. Habang patuloy ang kasiyahan, nilapitan siya ng kapwa-tagawad na si Mang Ben. Rene, saludo ako sa'yo. Hindi lang bata ang binago mo, pati kaming matatanda. Napatawa si Renato. Mang Ben, simpleng tulong lang naman. Hindi, Rene. Sabi ni Mang Ben, seryoso ang tono. Malaking bagay ang ginagawa mo. Iba ang may pusong magbigay. Iba ang may pusong magmahal sa komunidad. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting inihanda ni Renato si Jerome para sa pag-alis patungong Maynila. Tinulungan niya itong maghanda ng mga dokumento, nagbigay ng simpleng payo, at higit sa lahat, nagpaalala ng mga aral sa buhay. Jerome, sabi ni Rene, isang hapon habang naglalakad sila sa tabing ilog. Kahit saan ka makarating, tandaan mo lang ito, huwag kang magbago sa puso. Maraming matatalino sa mundo, pero kakaunti ang may malasapit. Tumango si Jerome, hawak-hawak ang isang maliit na notebook. Sir, isinulat ko na po lahat ng payo ninyo dito, hindi ko po kakalimutan. Dumating ang araw ng pag-alis ni Jerome. Nagtipon-tipon ang barangay sa terminal para magpaalam. May mga hawak na placard na may nakasulat, "Good luck, Jerome. Mahal ka ng barangay at ipagpatuloy mo ang laban." Habang sumasakay sa bus, lumingon si Jerome kay Renato at Lisa na nakatayo sa gilid. "Sir, ma'am, salamat po sa lahat. Pangako po, magbabalik ako para tumulong." "Walang anuman, anak," sagot ni Renato, lakangiti. "Alam naming kaya mo yan." Pagkaalis ng bus, naglakad pa uwi sina Renato at Lisa. "Para bang anak na rin natin siya, no?" sabi ni Lisa, nakahawak sa braso ni Renato. "Oo, mahal," sagot ni Renato.
At sa dami ng batang natutulungan natin, parang lumalawak na rin ang pamilya natin. Sa mga sumunod na buwan, nagtuloy-tuloy ang mga programa ng barangay. Nagpatayo sila ng maliit na community library, naglunsad ng scholarship program para sa mga batang mahihirap, at nagkaroon ng regular na feeding programs. Ang eskwelahan ay naging modelo ng iba pang paaralan sa kalapit na barangay, at maraming guro ang humingi ng gabay kay Renato. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, alam ni Renato na hindi nawawala ang mga hamon. May mga batang nadadala pa rin ng barkada, may mga kabataang tumitigil sa pag-aaral dahil sa kahirapan, at may mga magulang na hirap magbigay ng suporta. Pero hindi siya pinanghinaan ng loob. Sa halip, lalo siyang naging determinado. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang lumang upuan sa teras, nagbukas siya ng isang kahon ng mga lumang sulat at larawan. Naroon ang larawan niya noong nagsisimula pa lang siyang guro. Larawan ni Jerome noong unang araw nitong pumasok muli sa eskwela at ilang liham mula sa mga estudyanteng dati niyang tinuruan. Binuksan niya ang isa sa mga liham mula sa isang batang ngayon ay nurse na sa Maynila. Sir Renato, maraming salamat po sa pagtuturo ninyo sa akin ng tamang landas. Hindi ko po makakalimutang ang mga payo ninyo. Dahil po sa inyo, nakatayo ako ngayon bilang nurse at nakakatulong sa pamilya ko. Napangiti si Renato, napapaluha. Sa puso niya, alam niyang lahat ng pagod, puyat at sakripisyo ay sulit. Kinabukasan, habang nasa klase, may tumawag sa loudspeaker ng paaralan. Attention! All faculty members, please proceed to the stage after class. Nagulat si Renato, pero sumunod. Pagdating niya sa stage, nagulat siya sa bumumad. Isang simpleng seremonya, pinangunahan ng mga estudyante at guro para kay Renato. Sir Renato, sabi ni Principal Hernandez. Ito ay maliit na pasasalamat para sa walang sawang pagmamahal mo sa eskwelahan at sa komunidad. Umakyat si Jerome sa entablado. Dumayo pa ito mula Maynila. Sir, sabi niyo dati, huwag kalimutang bumalik. Heto po ako ngayon, hindi lang bilang estudyante niyo, kundi bilang kaibigan at kasama sa pagbabago. Lumapit si Jerome. May hawak na maliit na plake na may nakasulat. Salamat Sir Renato, guro ng bayan, inspirasyon ng kabataan. Habang pumapalakpak ang lahat, hindi napigilan ni Renato ang mapaluha. Hindi dahil sa pangalal, kundi dahil sa pagmamahal ng mga taong minsan niyang itinuring na pangalawang pamilya. Habang naglalakad pa uwi kasama si Liza, binulungan siya nito. Mahal, anong pakiramdam? Tumawa si Renato, pinahid ang luha. Para akong guro pa rin bukas, mahal. Kasi sa totoo lang, hindi nagtatapos ang pagiging guro. Habang may batang nangangailangan, habang may kabataang nangangarap, hindi tayo matatapos sa pagtuturo. At sa gabing iyon, habang nakatingala siya sa langit, nagpasalamat siya sa Diyos. Hindi para sa mga medalya o titulo, kundi para sa pagkakataong magmahal at maglingkod. Dahil sa puso ni Renato, ang pagiging guro ay hindi lang trabaho. Ito ay panghabang buhay na pamana.